Balik tayo dito, nagkasama natin si Senator Bongbong Marcos para nga mabigyan naman tayo ng kanyang mga opinion sa nangyari ngayong day 5 nga. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thoughts lang niya na talaga siyempre hindi lang muna nag-tuloy yung pakinig sa mga multas at ang nangyari na lamang ay parang procedure para malaman ko ano yung kakapag sa susunod. Oo nga, pero yung pinag-uusapan nga na kung ano yung desisyonan ng ating presiding officer, no, presiding judge, ay kailangan mapag-usapan at madesisyonan hanggang tayo makapagpatuloy. It is a very fundamental question as to whether or what are the tests or the rules that we will apply as to the admissibility of evidence, which we even brought us to the point na pinag-usapan yung burden of proof kung ano yung susundan natin, kung yung in a criminal trial or in an administrative case or in a civil case. Kaya ang maliwanag sa usapan ngayong araw na ito ay mukhang sang-ayon naman lahat na hindi kailangan napakahigpit na parang criminal case ang susundan natin. Ngunit, ang kailangan natin pagdesisyonan kung hindi natin hihigpitan ng gusto, gaano naman natin luluwangan? Saan tayo, where will we be flexible? Saan tayo magiging mahigpit? Saan tayo magiging flexible? And if we are going to be flexible, how much flexibility will we allow ourselves? Nais nila ng parameters. Exactly. Kaya narinig ninyo si Senate President, sinabi niya sa prosecution, kung nais ninyong maging mas maluwag ang interpretasyon ng presiding officer, ang tanong ko sa inyo, sabi niya sa prosecution, ang tanong niya ay gaano kaluwag at ano ang luluwagan. Turuan ninyo ako, sabihan ninyo ako kung ano sa pagpalagay ninyo ang dapat kong gawin, anong dapat masusundan na interpretasyon ng tungkol natin sa issue. I think the source of the problem here is the way that Article 2 was written. Meron silang grounds na ilinagay, tapos doon sa text, sa loob ng pagpaliwanag doon sa original na ground, ay naglagay sila ng dalawa pang allegation. Yung dalawang aligasyon. Ngayon, ang tanong kung susundan, kung alin doon ang aligasyon. Ngayon, kung sinasabi ni Justice Cuevas ng depensa na hindi kasama yung yung hindi nakalagay as grounds ng Article 2, ibig sabihin hindi dapat tanggapin ang ebidensya na nais ibigay ngayon ng prosecution. Kaya sa ngayon, pinagdidesisyonan nga kung ito'y tatanggapin o hindi. Yan ang pinagdidibatihan ng prosecution at ng depensa. Sa ngayon, kami mga senator judge ay inaantay lang namin yung memorandum na ibibigay ng prosecution na binigyan nga sila ng deadline na alas 10 hindi naman sagot dahil hindi ang sa kanilang pananaw kung ano yung dapat masundan, at anong magiging katwiran kung bakit ganun ang pagsunod ng gagawin ng korte dahil nakapagbigay na ng pagpaliwanag ang depensa. Hanggang madesisyonan nito, hindi natin malalaman kung dapat tanggapin ng korte ang mga ebidensyang ibinibigay ng prosecution. Kaya nag-adjourn ngayon dahil ang kasunuran, kung hindi tayo nag-adjourn, magbibigay na sila ng ebidensya. Ngunit hindi pa nga na-desisyonan kung ito ay tatanggapin o hindi, anong gagamitin na interpretasyon para pagbabasihan sa yung kasulukuyang magiging pagbigay ng ebidensya ng prosecution. I think ang pagpaliwanag ni Senate President ngayong araw na yun, kaninang during the hearing, ay sinasabi niya, gusto nga niya pabayaan lahat na makapagsalita at binibigyan ng pagkakataon lahat. Ngunit sa kanyang pananaw ay yun din ang kanyang sinabi sa umpisa pa lang, that the impeachment trial is more akin to a criminal trial than to a civil one. And that has always been his interpretation. However, he is open to any arguments from both sides. And kung sinasabi nga niya, bukas din siya,
hindi lamang sa mga argumento ng bawat panig, kung hindi, kung tinututulan siya ng isang senator judge at magbotohan ng mga senador at siya ay babalik na rin ang kanyang ruling, ay tatanggapin din niya. So in other words, he is just explaining that he is trying to maintain that balance between being allowing all those who would like to make an argument to be allowed to make that argument. But at the same time, gusto rin niya na hindi naman ganong tatagal na 1 taon itong trial na ito. Kaya kailangan pabilisin din ng konti. At kung meron tayong maaaring gawin para pabilisin, nais niyang gawin yun. Senator Marcos, maraming salamat. Thank you.